Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon uli, inshallah, sa riba. At ito na yung Kitabul Muamalat nga, yung Babu Thani, tungkol na sa riba. At ang riba ay anumang merong pagpapatubo dito. Kumbaga palitan ng anumang halaga ng pera o palitan ng anumang gamit na matutukoy na merong riba, merong pagtubo, ito ay riba. Ibig sabihin, kung i-apply natin lahat, kung i-apply natin sa lahat ng bagay, yung mga palitan, di ba? Pagbebentahan, pagbili o swap, isama na natin swap, o installment, katulad na natalakay natin, ano pa bang pwedeng magiging transaction ng mga tao sa pera? Paluwagan. Kung walang pagpapatubo o pagdaragdag mula sa isang panig, yun lahat ay magiging pinahintulutan, inshallah. Halimbawa ngayong paluwagan, naalala ko nga pala, tinanong ni Yasin Grabe naman yung paluwagan na yun, 20 mil? Kada sahod, 20 mil? Oo, sabi ko, paano pag may mamatay, kahit isa lang mamatay dun, paano naabunuhan yun? 20 mil. Grabe, di 20 pala sila, tapos tig 1,000 buwan-buwan. No? Masyaallah. So yung ganon, kung walang patong, walang problema, inshallah. Kasi nga, al-mas'alatu rabi'ah, pang-apat na usapin, suwar li ba'dil masail ar-ribawiyah. Ikaw yata'y sumahod na una. Unang sumahod, ikaw, 20 mil, paluwagan. Yung tinatanong ni Yasin. Tingnan mo, hindi makagsalita. Pagka ganyan, hindi mo alam sasabihin mo oo o hindi, gumanong-ganon ka na lang din. So yung suwar li ba'dil masail ar-ribawiyah. Ilang mga anyo ng mga usapin na merong riba. Ilang mga anyo ng mga usapin na merong riba. Kasi nga, pinaunang binanggit dito, yatabayyan lana min khilali tatbikil kaida al-atiyah wa mashtamalat alayhi. Ma'rifatu in kanatil mas'ala min masail riba aw hiya min as-suwaril mubaha. So magiging malinaw sa atin ang lahat ng bagay kung magkakaroon tayo ng praktikal na aplikasyon ng mahalagang kaida na mababanggit ngayon na napapaloob dito ang lahat ng bagay. Na kung ito ba ay riba o ito ba ay kabilang doon sa mga pinapahintulutan na pagpapalitan ng yaman o ano pa mang property sa mga tao. At isa lang ang kaida na ito. Idabi ar-ribawiyah bijinsihi ishtarata fihi syartan. Kapag idabi ar-ribawi bijinsihi. Tingnan natin yung translation ni Sheikh Salman na meron lang isa ito na kaida. Na kapag pinagpalit daw ang isang bagay na merong riba, ang tinutukoy dito, yung 6 na mga bagay-bagay na merong riba dito. Yung natukoy doon sa hadith nung nakaraan, di ba? Ad-dahabu bid-dahabi, al-fiddatu wal-fiddati, al-burru bil-birri, wash-shairu bish-shairi, wat-tamaru bit-tamri, wal-milhu bil-milhi. 6. Ginto, papalitan ng ginto. Silver, papalitan ng silver. Trigo, papalitan ng trigo. Barley, papalitan ng barley. Dates, papalitan ng dates. At asin, papalitan ng asin. Kapag ang isa doon may dagdag, so yun ay magiging riba. O magkakaroon ng bawas. Kasi nga meron itong dalawang bahagi. Yung na ito, kaida. Dalawang kondisyon. Ishtarata fihi syartan. At takabudu minat tarafaini fi majlisil akdi qabla an yaftarka.
So yung agarang tanggapan daw o palitan ng dalawang panig, nung nagbebenta at yung bumibili, bago pa man sila maghiwalay doon sa lugar o puok ng kanilang pagbebentahan o pagpapalitan. At pangalawa, tasawi bainahuma bil mi'yar syar'i wal mikyal bil mikyal wal mawzin bil mawzin o wal mawzunu bil wuzun. Bil mawzun. Yung pagkakapantay daw ng dalawa sa pamantayang alinsunod sa Sharia, sa batas ng Islam, na mga bagay-bagay na natatakal at mga natitimbang na mga bagay-bagay. So sinasabi rito, yung unang kondisyon na dito nga at takabod, yung nilinaw dito, amma ida bay ar-ribawi birribawi min gayri jinsihi fayushtarat fihi syartun wahid. Kapag ang pinagpalitan daw nila ay magkaibang uri, kumbaga isa lang yung magiging kondisyon para maituring ito na riba. Para maituring na riba, at ito yung agaran nilang pagpapalitan. Intakabod na sinasabi. Min kablit tafarrok, bago pa sila maghiwalay. Ammat tasawi falaysa bisyartin. Pero yung pagkakatulad nga ng dalawang bagay na ipinagpalitan, so not necessarily magiging riba agad. Kasi maaring hindi naman sila magkatulad. O kaya, ang ibig sabihin hindi sila magkatulad, maaring pagkapareho ng timbang. Maaring magkapareho ng timbang. 1 kilong bangus, papalitan mo ng 1 kilong tulingan. So maaring hindi yun riba. O kaya yung bagay na pinagpalitan nila hindi naman kabilang doon sa 6. Yung sample natin nung nakaraan. Yung sardinas mo green, gusto mo yung sardinas hot and spicy, nakipagpalitan ka. Pwede, parehong sardinas yun Walang problema. Inshallah, kasi hindi naman sila kabilang dito. Hindi sila kabilang dito. Diba kung parehong diba, yung lata na maliit, makikipagpalitan kayo, walang problema, inshallah. Wala bi ar-ribawi bigayri ribawi jaza at tafadul wat tafarruq qabla al-qabdi. Di nga kung wala ngang riba, sabihin nilagay dito ni Sheikh Salman, so pinapahintulot ang karagdagan at paghihiwalay bago pa ang kanilang pagkakatanggap. At ito na nga yung usapin ng kung magkakaroon ng dagdag na bayad dahil sa installment, na hindi nga yun maituturing na riba. Yun nga, kasi ito naman ay hindi nga talaga maituturing na riba. At mas maintindihan natin ang bagay nito dito sa mga sample na ibinigay. Wa fima yali ba'd suwari wa ahkamuha. Sa mga sumusunod na ito, mababanggit ang ilan sa mga anyo ng riba at mga hatol dito. So merong tinukoy na 7 pinaka-common na uri ng riba. Maraming iba't ibang uri ng riba. So maaring yung tao makakaisip pa yun ng bagong uri ng riba, katulad dun sa nangyari doon sa Bay'ul Ina. So yung una, ba'a mi'ata gram min ad-dahab. So halimbawa meron daw nagbenta 100 grams na ginto. Bimi'ati gram min dahabin ba'da syahrin. So, halimbawa, meron ako 100 grams na ginto. Ibebenta ko to kay Rashid. Tapos si Rashid, babayaran niya ito ng 200 grams, pero next month pa niya babayaran. Hada muharramun. Ito ay pinagbabawal. Wahuwa min riba. Ito ay kabilang sa riba. Ang dahilan, li'annahuma lam yatakabada fil majlis. So, dun sa unang kondisyon, di ba? So doon sa mga tinutukoy na 6 na yon, sa dapat sila ay magpapalitan doon sa mismong lugar lang na yon at hindi lilipas yung panahon o hindi sila aalis sa lugar na yon. So dapat agad-agad silang magkakaroon ng bayaran. Agad-agad na magkakaroon sila ng bayaran. So yun yung unang violation na tinukoy dito. Doon sa pagpapalitan na ito ng ginto.
Pero yun nga, kung halimbawang magkakaroon din ng palitan ng ginto, kumbaga, yung 100 grams ko na ginto, papalitan nga ng 200, kahit sa parehong lugar pa yun, mangyari yung palitan, magiging riba pa rin na mangyayari. Magiging riba pa rin na mangyayari. Yung sinasabi ng mga scholar, naalala ko rito, kung gano'n na mangyayari, mas mainam pa, halimbawa, gusto ko talaga yung ginto niya kasi yung ginto niya, mas mababang klase, kailangan ko ng mababang klaseng ginto. Ibibenta ko yung ginto ko. Tapos yung pera ko, yun yung ibibili ko ng ginto niya. So, gano'n na lang. Para hindi magiging ginto sa ginto ang bentahan. Pangalawa, ishtara kilograman minasyair, bikilogram minalbur. Okay, so dito, yung sample niya magkaiba. Syair, trigo at bur, yung barley. Pero kasama siya doon sa 6, di ba? Na tinukoy. So merong bumili. Bibili siya ng 1 kilo na trigo sa pamagitan ng 1 kilo rin na barley. Jaza liikhtilafil jins wa yushtarat at takabud fil majlisi. So dito, although kasama sila dun sa 6, di ba, na bawal ipagpalit sa kapwa niya, hindi naman sila magkapareho eh. Yung isa trigo, yung isa barley. At pareho silang 1 kilo. So pinahintulutan nito kasi magkaiba naman sila. At meron lang kondisyon na dapat kaliwaan. Hindi ipagpapaliban yung pagbabayad. Kung kaliwaan, walang problema, inshallah dito. Pangatlo, idha ba'a 50 kilograman minalbur bisyatin jaza mutlakan. So actually hindi naman lahat ito riba eh. Kumbaga sample lang nung ilang mga business transaction na maaring isipin ng tao baka may riba. Kasi di ba doon sa kanina yung pangalawang sample, di ba yung pangalawang sample, trigo ipinagpalit sa barley. Isipin ng tao, baka may riba yun kasi kasama siya doon sa hadith eh. Yung ginto, papalitan ng ginto. Silver, papalitan ng silver. Yung barley, papalitan ng barley. Yung trigo, papalitan ng trigo. Dates, papalitan ng dates. Tapos asin, papalitan ng asin. Kasama dito yung trigo tsaka yung barley. Ngayon, hindi naman sila pinagpalit sa magkaparehong anyo nila. Walang problema doon, basta kaliwaan, inshallah. Ngayon, yung pangatlong halimbawa, 50 kilos na trigo. 50 kilos na trigo. O barley na. Napaghalo-halo ko na. Anyway, pareho naman na halos yun eh. Sa 50 kilos na ganon, ipagpapalit niya sa isang tupa. Pagpapalit niya sa isang tupa. So dito, sabi ng mga scholar, kayo sa palagay nyo, pwede ba yun? 50 kilos na trigo ipagpapalit sa isang tupa? So mapapahintulutan siya. Jaza mutlakan. Absolutely pinahintulutan. Kasi wala siyang ni isa doon sa mga kondisyon na magiging riba ito. Hindi naman sila magkatulad na uri. Hindi naman siya pinagpalit sa trigo o barley sa barley, di ba? Walang problema. Walang problema. So ito ay pinahintulutan. Sawaun takabada fil majlisi awla. So ito man ay nagkaliwaan sila ng bayad. Dala-dala ko yung 50 kilograms ng barley, tas dala-dala ni Rashid yung tupa niya. Basta mahalaga, nagkakasundo sila. Kasi baka mamaya yung tupa niya, dala-dala niya duling. Ayoko yung tupa mo, duling yan eh. So, kung mga ganon, di humanap siya ibang tupa, inshallah. Pero kung pwede naman, pwede magiging ganito, inshallah. Yun nga, magpalitan man ng kaliwaan o halimbawa, ibibigay ko na sa kanya yung 50 kilograms na barley, tapos bukas pa niya dadalhin yung tupa, walang problema, alhamdulillah. Pangapat, ba'a $100
Bimi'ati wa ashara dolarat. So meron akong $100. Tapos, ibibigay ko yung kay Rashid. Tapos, ibibigay niya naman sa akin $110. Hindi ko alam kung anong practical na aplikasyon nun pero maaring mangyayari na maaring mangyari kasi halimbawa, may mga kolektor ng pera. Pwede mangyari yun, di ba? Nangolekta ng pera. Bibilhin nila ng mas mahal yung isang uri ng pera. Bibilhin nila ng mas mahal. At dollar mismo yung kanyang ipinambayad. Sabihin niya, yung dollar mo, okay, ito mas magandang sample. Yung $100 ko, makinis na makinis. Di ba? Walang tupi, bagong-bago. Nagustuhan ni Rashid, bilhin ko na lang yan, $110. O, pumayag ako. Laya juice. So, sabi dito, hindi pinahintuluto. Yun talaga riba. Malinaw na riba. Either magpalitan man kayo ng kaliwaan, so yun yung kaninang paulit-ulit pa natin, yung sinasabi, yung takabod na fil majlis, yung kaliwaan, o maaring ipagpapaliban yung palitan, ibibigay ko sa kanya yung $100 ngayon, tapos bukas pa niya ibibigay yung $110, pareho lang, riba. Pero kung money changer, di ba yung money changer, marami niyan, di ba? So yung $100 ko, galing ako ng US, yung $100 ko, papapalitan ko ng peso. Sabihin natin ngayon yung $1, 60 pesos. So yung $100 magiging magkano? 6,000 pesos. So binigyan ako ng money changer 6,000 pesos, matapos ko ibigay sa kanya yung $100, hindi yun magiging riba din, inshallah. Kasi magkaiba sila na ng anyo. Peso ipinagpalit sa dolyar. Etong pang-apat, dolyar na ipinalit sa dolyar. At syempre, maaaring applicable din ito sa lahat ng currency. Piso ipagpapalit sa 2 piso. Ganun. So yun ay ipinagbabawal. Riba din. Number 5. Iktarada alfa dolar ala an yu'idaha ba'da syahrin o akthar. So meron daw nagpautang ng $1,000. So yung ginamit na currency dito sa sample, although mga ulama ng Saudi Arabia yung author nito, dollars yung ginawa nilang sample kasi mas familiar ito sa tao. So $1,000 yung inutang, pero ang kondisyon, babayaran niya ito pagkatapos ng 1 buwan o mahigit pa ng $1,100. Babayaran niya ito ng $1,200. Palagay nyo riba talaga. Ito na yung 5-6. Magiging 5-6 siya mismo. Walang lusot ito Either magbabayaran sila ng yung kaliwaan, katulad kanina, di ba? Yung $100 papalitan ng 110, kaliwaan, di ba? Haram. Ito ipagpapaliban, pero may dagdag, pareho lang, haram. At ito nga yung pinaka-common na uri ng riba, yung 5-6. Ito na yung pinaka-common na uri ng riba. At ito na yung pautang ng Bombay, yung pautang sa Shopee Pay, pautang sa mga car loan, housing loan. Kasi pag nangutang ka sa bangko ng car loan o housing loan, meron pa nga sa Pag-ibig, di ba? Kung pera yung ibibigay nila sa'yo, tapos huhulog-hulugan mo yun ng pera din, ayun talaga ay magiging riba. Pero kung halimbawang hindi naman pera ibibigay nila sa'yo, bahay, sila yung bibili ng bahay, tapos papahulog-hulugan nila sa'yo yung bahay o yung motor. Bangko ang bibili ng motor, tapos huhulog-hulugan yung motor. So yun, hindi yun magiging riba. Yun ang magiging installment katulad ng natalakay natin nung nakaraan. Di ba installment yung motor nyo? Pag nagbigay ng resibo yung anong nakalagay? Kapag nagbibigay ng resibo, yung tindahan ng motor ang nag-i-issue ng resibo o bangko? Ano bang tindahan yung binilhan yung motor?
Ha? So yung nasa resibo, Kawasaki talaga, OR. So pareho lang. Kahit bangko pa yun o yung kumpanya mismo, pwede naman. Kasi yung yung motor trade kasi, Bank of Makati, yung resibo nila. Motor trade. So, yung disenyo, yung mismo, yung Kawasaki. Saan Kawasaki yung pinuntahan niyo? Sa Bawang? Sunfair? So yun, yung ganon, hindi yun riba kung magiging installment lang. Ito riba talaga. Ito magiging riba talaga. Pang-anim na sample, ba'a mi'ata dirham min al-fiddati bi'asharati janahat min al-dhahab. Ito, medyo nakakalito na ito. Bakit kanina puro dollar yung sample, ngayon naging naging dirham na. So meron daw nagbenta ng 100 dirhams na halaga ng silver. So yung silver, ang halaga niya 100 dirhams. So ito maaaring ang tinutukoy niya dito, yung halaga talaga ng silver sa dirham, hindi yung currency na dirham ha. Kasi di ba natalakay na natin ito, kapag ang silver, ang kanyang currency dirham. Nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag gold dinar kapag gold. Although may mga currency ngayon na dirham at dinar, hindi yun ang tinutukoy nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, malamang itinutukoy dito yung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, binenta niya daw ito. Binenta sa halaga na 10 jenihat min ad-dhahab. So, 10 jene ng ginto. So, hindi dinar, yung ginamit yung pangalan ng currency para sa ginto, jine. Yung jine, pera ito ng ilang mga bansa, lalong-lalo na sa Middle East. Halimbawa, Sudan, jine, yung pera nila. So, dito sa translation ng Sheikh Salman, pound, parang sa UK na pera, pounds. So, 100 dirham na silver, ibebenta sa halaga ng 10 na jene ng ginto. Ngayon, parang mahirap ma-imagine kasi kung currency ito ngayon, aling dirham o aling jene yung tinutukoy at alin yung mas malaki. Pero regardless, ang kondisyon nila, yadfa'uha ba'da sana. Ipagpapaliban yung pagbabayad doon sa ibinenta na silver. Naintindihan nyo, magbebenta ako ng 100 dirham na silver sa halaga na 10 jene ng ginto, pero next year pa babayaran. Halimbawa si Rashid, pinagbentahan ko next year pa. La yajuz, hindi rin ito pinahintulutan. Hindi rin ito pinahintulutan. Oo, magkaiba sila ng uri, di ba? Magkaiba ng uri, silver sa ginto. Pero ang nangyari kasi, idlabudda minat takabudi yadan biyadin. So, sa ganito mga bagay, dapat kaliwaan ang pagbebentahan. Kaliwaan ang pagbebentahan. Kaya nga 'di ba minsan sa mga tindahan ng mga alahas, may tinatawag sila mga layaway plan. Yung ginto, 'di ba, sing-sing, reregalo mo sa misis mo. Huhulog-hulugan mo yun doon sa sa jewelry shop. Bawa yung sing-sing halagang 10,000. Hulug-hulugan mo buwan-buwan, 2,000. Di 5 buwan pa bago mo yun makukuha. Yan ay magiging haram din. Yan ay magiging haram din. Kasi kapag ginto, silver, ang pinag-uusapan, so katulad sa hadith na nabanggit na natin nung nakaraan, dapat ito ay kaliwaan na binabayaran o pinagpapalitan ng pera. Kaliwaan. At panghuli ngayon, sa mga sample, pang-7, la yajuzu bay'un o shira'un ashamul bunuk ar-ribawiyah. Sa yung mga kumpanya, yung mga korporasyon, meron tinatawag na share. Yung share, di ba? Yung ngayon, nangyari dyan sa Sakina, nagbebenta sila ng share. Kung meron kang share sa bangko, halimbawa, nakabili ka ng share sa bangko, kasi meron namang mga bangko, kumbaga,
Meron kasi tinatawag na na mga korporasyon na meron silang mga na public offering. Publicly available yung mga share nila. Pwede kang bumili sa pamagitan ng stock exchange na tinatawag. Meron namang hindi available. Yung ngayon, katulad ng Sakina. Pupunta ka doon sa korporasyon mismo, saka ka bibili. Kung halimbawa nakabili ka ng share sa bangko, BPI, meron kang share doon. Kasi yung mga share dyan, halimbawa, sabihin na lang natin, ang share sa kanila, lahat-lahat ang total, hinati nila sa 100,000 na shareholder. So 100,000 na yun yung total na nila din, capital. So kung 100,000, meron kang isang share, so meron kang 0.01% na share. O sabihin na natin, i-simplify natin, 100 na shares, total shares meron sa isang bangko. Pangalanan natin bangko, Mecus Bank. 100 yung shareholders nila. Meron kang isang share. So kapag maghahatian ng dividendo, parang ginawa natin di sa tindahan, di ba? Ganon. Pag naghatian ng dividendo, may isa kang share, di may 1% ka nung kinita. Kung kumita sila 100 million sa isang taon, meron kang 1 million sa isang share mo. Kung meron kang ganon, hindi mo pwede yun ibebenta. Hindi pwede. Kasi kapag binenta mo yun, ganon din, nagbenta ka ng riba. Liannaha min babi bayin nakdi bin nakdi. Bigayri tasaawin wala takabudin. So dito, ito daw ay kabilang sa, yung translation ni Sheikh Salman, kabilang sa pagtitinda ng pera sa pera. Nakdi bin nakdi. Na, kumbaga, walang pagkakapantay, nagkakaroon ng dito, di ba? Nagkakaroon ng garar. At, kumbaga, hindi nagkakaroon ng malinaw na takabud o pagpapalitan ng halaga. Magiging riba din dito ayon sa pagkakabanggit dito, alhamdulillah, na kumbaga, yun nga, unang-una sa bangko kasi ito Pero kung sa kung sa share ng ilang mga kumpanya na hindi naman may riba, talagang lumago lang talaga yung kumpanya, naging malaki yung value ng share, so pwede mo naman yun ibibenta din ng mas mahal. Ang tinutukoy ko kanina, kaya siya naging ganun na, kumbaga, sample lang siya, na pagbebenta ng pera sa pera. Pero kung walang katulad nito, na hindi siya ribawi na bangko o negosyo na may riba, walang problema, alhamdulillah kung ibebenta mo man ang iyong share, inshallah. So ito yung 7 na sample ng mga riba, alhamdulillah. At sunod na matatalakay na natin inshallah, Ababut Thalith, fil Qard. Yung pangatlong chapter inshallah tungkol sa pagpapautang, alhamdulillah. Kasi hindi hindi rin basta-basta yung pagpapautang. So meron din itong mga kondisyon, meron din itong mga patakaran ng sa gayon mapoprotektahan yung nagpapautang at mapoprotektahan yung inuutangan, inshallah. Sa tutuloy ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.